Si Robin nga kahit sunugin mo daw amoy Duterte siya eh. 'Di ho ba? Hindi mo makita yung malasakit sa mamamayang Pilipino. Hindi mo makita yung iniisip yung nalustay, naubos, nagasta yung pera ng mamamayang Pilipino nang walang pagpapaliwanag eh. 'Di ba Ma'am JC Mose? Oh, mas may knowledge pa si Lito Lapid kaysa kay Loben Padilla. ng masa na hindi nakapag-aral, hindi marunong mag-English, ni walang alam sa batas. Kaya, nung pong nagsasalita dito, si Chief Justice Corona, nagsusumbong sa taong bayan. Awang-awa po ako sa kanya. Akala ko totoo sinasabi niya. Hindi pala. Mas pinaniwalaan ko pa si Congressman Pariñas nung nag-PowerPoint dito. Ngayon, ang sinasabi niya, So talagang iniintindiho nila. Itong mga DDS, mga kababayan, yan. Totoo. Sila Robin Padilla ho, mga boss chief mo, sir. Hindi pa nakikita yung ebidensya. Alam nyo ho kung bakit. Mag-uumpisa pa lang po yung impeachment, no? Nung unang impeachment ng Vice Presidente na isinumite doon sa Senado. Nung panahon na si Chis Escudero ay ang ginawa pa is kumbaga pinag-back and forth yung impeachment eh. Pero nagsasalita na sila Amy Marcos, Robin Padilla ng ibabasura namin yung impeachment. Tapos ngayon ang nakikita natin halos po nandoon na sila sa mga depensa. Kung magtanong at kung magsalita sila doon po sa podium, mga kababayan, alam mo na pinapanigan at may kinikilingan po. Ganyan kakapal ang mga mukha ng mga DDS senators ho, mga bossing. Pagpasensyaan nyo na ako doon sa aking words o lengguwahe o liwika, pero yun po ang nakikita. Nakikita ni Mark Ramos at nakikita ng mamamayang Pilipino. Di ho ba? isang pizza pie. Hindi po totoo yan na may 82 akong account. Siguro kung ako, ang pagbabasihan ko, kung isang basong tubig linagay sa 4 na drum lang ang kanyang account. Naawa po ako sa kanya. Dahil naintindihan ko po kung anong damdamin niya. Dito ramdam na ramdam mo yung yung pagboto nila no, na talagang galing talaga sa konsensya. Pero dito ho mga kababayan, eto. Tingnan nyo naman ho, mga boss chief amo sir. Pati yung asawa, akala ko yung asawa, siguro kasi mahal lang niya si Robin Padilla. Yun pala mga boss chief amo sir. Parehas naman pala. Sabi nung kaibigan ko si Paulo Saison, kung naniniwala ka kay Pariñas, di naniniwala ka din na dinispal ko ni Amy ang tabako excise tax. Nako ha. Tingin ko sa mga susunod na mga araw, yan na din ang i-content natin. Yan na din ang pag-uusapan natin, mga bossing. Pero dumito muna tayo doon sa ESME ni Robin Padilla na si Mariel, mga kababayan. Kasi nakita at narinig ko din ho itong habang sinasabi nung asawa ni Robin Padilla na eto daw po, Mariel, si Robin nakatapos siya ng college. Yun nga po yung ipinagmamalaki na nakatapos ng criminology doon po sa loob ng Bilibid, mga bossing. Kumbaga, loob man o labas ng Bilibid, wala tayong masasabi niyan. Nakapagtapos ay nakapagtapos, no? Pero ho, mga kababayan, yung banda dito, nasaan ba yan? Yung banda po, actually, ito, sa tingin nyo ba ang Philippine Army ay bibigyan siya ng ganoong kalaking role at responsibility sa Philippine Army? So, sa mga nagsasabing hindi siya qualified, I beg to disagree. Pero ang isa po dito na napansin ko at narinig ko ho, mga kababayan, from Mariel Rodriguez, ay yun pong nakagawa na daw po ng batas o nakapag-submit na yata ng batas si Robin Padilla habang nasa loob po ng kulungan. Iniisip ko mga bossing kung paano nangyari iyon. Pilit pong inaarok ng aking utak kung paano po
ang isang nasa loob ng kulungan, ang isang preso, mga boss chief amo sir, ay makakapagpasa ng batas. E di yung kumpare ko na si Paulo Saison, gaganyan-ganyan ho yan, mga kababayan. Paano lang ho yan? Papunta-punta ng laot yan, mangingisda. E di pwede na din palang magpasa ng batas yung kaibigan ko na si Paulo Saison. Di ba anti-mama, Rizalenya? O, taga Rizal ito. Antipolo, saan? O, di ba mga boss chief amo sir? Ako si simple-simpleng vlogger ho, mga boss chief amo sir. Kapag kami naisipan akong batas, pwede ko ding ipapasa na batas ho, mga kababayan. Sabi ni Pink Cadillac, si Amy Marcos, may anomalya din yan. Ayaw niyang masilip ni PBBM kasi pag mali, walang sinisino at mananagot talaga siya. Tingin ko ho, ganun ho talaga. Magpapasa ng batas, senador na ba siya noong nakakulong siya? Yun nga ho ang iniisip ko kung paano nangyari iyon eh. Sinusubukan pong arukin ng aking utak kung paano po mangyayari na ang isa pong nakakulong o ang isang hindi senador ay magpapasa po ng batas. Kapag ganun ang sitwasyon, ay madami ho akong naiisip na batas sa ulo ko, sa utak ko, mga kababayan eh. Eh siguro pwede ko ding ipapasa ho. No? Sabi ni Kunyang Lai, pagpapasa na din ako ng batas, graduate naman ako, tapos OFW, kaya pwede nang magpasa ng batas. Pero siguro ho, kalimutan na lang ho natin yun, mga kababayan. Nadala lang ho siguro ng pagsuporta ang isang asawa. Ganyan ho kasi talaga, mga kababayan eh. Siyempre pag mister mo, kahit na alam mong wala na ginagawa, pagka alam mong walang kwenta, ipagtatanggol mo pa din. Ganyan po, siyempre mga boss chief amo sir, ang sinumpaan ng mag-asawa, mga kababayan. Ngayon mga boss chief amo sir, dumako o tumuloy muna tayo dito kay Buloyski. No? Anuhin muna natin, itapik muna natin itong si Buloyski. Nako, ano ho ito eh? Ito ho. Kahit hiniling na ito. Si Buloyski ho, mga kababayan. Nako, ito po ay isa sa hinahangaan nung kaibigan natin na si Paulo Saison. Ano ho? No, mukhang madadala na sa Estados Unidos ho, mga boss chief amo sir. At mukhang aaprobahan ng Pangulong Bongbong Marcos yung paglilipat at hiling ng Estados Unidos dito kay Buloyski. Dahil alam naman natin na wanted to sa FBI ho, at matagal na at una silang nagsampa at nagpaskel na wanted itong si Buloyski. Kaya po yung mga vlogger ng mga DDS po, hindi na alam kung ano gagawin, kung paano ipagtatanggol si Buloyski, mga kababayan.